Hello mga kadadalabs! Magabdang umaga, araw, tanghali, gabi at hating gabi sa inyong lahat sa Yaon, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang bansa. Welcome back to Dadalabs Stress Reliever. Ipagpaumanhin po ninyo sa matagal nating di pagkikita-kits mga kadadalabs, lalo na ang pagluluto ko ng aming baon papuntang school. Sana ay subaybayan ninyo ang aking journey bilang teaching assistant sa ibang bansa ng mahigit 10 taon hanggang sa pag-retired. Hello mga kadadalabs, nandito na naman tayo. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Sa ang sulok ng mundo man kayo naroon, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang bansa. Magandang umaga, araw, tanghali, hapon, gabi at hating gabi sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito na naman tayo for our journey. So ngayon mga kadadalabs, ito po yung gusto ko po ikwento sa inyo yung tungkol sa yung ang unang job ko po ay nursery. From 8 months hanggang 2 years po. And then, doon pa ako sa babies. So, hanggang sa mag-umpisa ka sa baby, and then sa tagal mo na doon sa work, ma-move ka doon sa malaki-laki konti, mga 1-year-old, 2-year-old, ganun. So, doon po sa first job ko, isang school, ay may mga kaibigan po ako doon sa mga hindi pa nakapasok, hindi pa nakapagtrabaho sa teaching assistants sa preschool. Medyo kung baguhan ka mga kadadalabs or first time mo, lalo na pag first time mo magtrabaho sa school, medyo kunting-kunting struggle. Dahil bakit? Kasi kailangan makipag-deal ka sa mga bata. Kailangan makuha mo ang confident at trust ng bata, lalo na pag baby. Kahit yung malaki rin, alam niyo mga kadadalabs, ang importante, the most important things na kailangan mo bilang isang teaching assistant dito ay yung makuha mo ang confident ng bata at trust sa iyo. Yan ang pag-usapan natin, kung paano mo ba makuha ang confident at trust ng bata para sa lalong-lalo na po sa mga ibang lahi. Ang titigas po ng ulo nila. Alam mo? So, lalo na pag halimbawa yung first time at umpisa natin yung sa maliliit. Kasi ang maliliit mga kadadalabs, dadalhin na yun ng mga parents. Pagpasok na yun ng parents sa loob, pagdala nila yan sa loob, siyempre 2 kayo or 3 kayo sa loob. Pero minsan, 2 kayo ng guro mo. As teaching assistant, yung guro mo nandoon at ikaw. So, pag darating na yan ng mga parents, ang mga bata, kasama na ng nanay nila. Ngayon, kailangan mo rin, kahit halimbawa, stress ka sa bahay or meron kang pinagdadaanan, kailangan hanggang dito ang ngiti mo sa bata. Kahit galit ka, kahit yung may pinagdadaanan ka, kailangan ganito, dito ang ngiti mo. Tapos, sasalubungin mo na yan sila. Tapos, yung mga nanay, dala na yun, dala na ng mga anak niya. Yung mga bata, pag first day, lalong-lalo na pag first day, kahit umabot pa yan, mayroong mga bata na hanggang sa magkalahati na ang buwan, iiyak pa rin. So pagpasok yan, di iyakan na sa loob. Yung iba, meron naman mga bata na hindi iyakin, yung parang sandali lang, yung nakipaglaro-laro na sila sa nanay nila o tatay nila, at pag yung tatay ang nakapasok, yung naladala ng tatay, at tatay nila ang nagdadala. Alam niyo mga dadal, na-impress ako sa mga, yung tatay ang nagdadala ng mga anak nila sa school. So, yun. Pagkatapos, kailangan mo salubungin. So, kahit may pinagdadaanan ka mga kadadalabs, or hindi maganda ang mood mo sa araw na yun, kailangan mo ngumiti. Kailangan hanggang dito ang ngiti mo. Tapos salubungin mong bata. So, paano mo makuha ang confident ng mga bata? Ay! Yun na. Tapos yung kukunin mo na yung bata, no? Di iiyak yan, gusto pumunta sa nanay. Ang technique ko mga kadadalabs. Ay, ano ito? Yung parang aanuin mo, hindi naman yung gugulatin, yung parang bibigyan mo siya ng yung attention ba? Ay, ano ito, yan. So, yung bata kasi, maano yan ang attention niya. Ay, ano ito, tingnan mo ba, Ayan, hanggang sa tapos, lagi kang nakangiti sa kanya kasi unang-una, ang titingnan ng bata, ang mukha mo. Pag ikaw ay nakasimangot, talagang takot yan lumapit sa'yo. Pero pag lagi kang nakangiti, ngitian mo siya lagi, tapos bibigyan mo siya ng konting, ako ang teknik ko mga kadadalabs, bibigyan ko pa ng konting funny. Ay, ano ba to? Kasi yung bata kasi, bigyan mo lang siya ng attention na, bigyan mo lang siya ng
ng bagay na halimbawa makuha mong attention niya yung halimbawa, "Aray, ay ano ba 'to? Ay," or tapos yung matatawa siya sabi, "Ay, ano ba 'to?" Yung funny ba, gano'n. So hanggang sa unti-unti siyang sasabay sa'yo, dalhin mo sa upuan, di ba, "Ay, ay, eh, ano ba ito? Tingnan mo, oh." Yung parang bigyan mo siya ng yung senaryo na yung makukuha mo ang atensyon niya na malilimutan niya yung nanay niya. Yung sabi, "Oh, ano ba ito? Oh." Tapos yung nag-iiyak, kung nag-iiyak-iyak man, tuturuan mo ng, "Ay, ano yun? Oh, ay, anong nangyari sa kanya?" Yung bigyan mo siya ng gano'n. So hanggang sa uupo na siya sa'yo, and then hanggang sabi i-continue mo na do'n sa paglaro-laro kasi sa classroom mga kadadalabs bago pumasok ang mga bata, eh, i-a-arrange mo 'yun ang table. Lahat ng table kailangan may mga activities sa mga bata. Merong coloring, meron mga jigsaw, meron mga cutting, pero 'pag preschool wala pang yung gunting. So 'yun. So gano'n mga kadadalabs ang ano. So yung teacher mo mostly kausap niya yung parents. Sasalubungin din niya yung bata together with the parents, and then hanggang sa mag-usap sila, yun, ikaw ang focus mo yung bata. Yung so pag halimbawa, parang nakuha mo na yung ano niya, yung loob niya, hanggang sa yung maglaro-laro na siya doon. And ma-feel mo na pwede mo na siya iwan, punta ka naman sa isa. Or minsan, pag hindi ayaw niya umalis ka, kukunin mo yung isa, "Hey, come here, oh yeah." Tapos pag anuhin mo sila, yun ganun mga kadadalabs ang ano, ang isang kung paano natin kukunin ang confident at trust ng bata sa iyo sa unang araw ng pasok ng mga bata. Kasi ang mga bata, in the first day of school, uh, pag pumasok yan sila, ay ay mag-iiyakan yan. At saka mga kadadalabs, meron din akong isang tip sa inyo na ang bata na maano sa iyo, pagdating yan, kahit yung, di ba, nakahawak yan sila sa kamay ng nanay nila or tatay nila. Pag sinalubong mo yan sa pintuan, pag hello, every time may darating na bata, kailangan, hello, hi, at saka anuhin mo, i-ano mo siya, i-compliment mo doon sa ano kung ano man ang damit niya. Wow, I like your bag, I like your shoes. So yung parang makuha mga attention niya, tapos matutuwa siya sa iyo, matutuwa siya, parang i-ano mo siya, anuhin mo, salubungin mo siya ng gano'n. Ay wow! Gano'n. Hello, good morning. Ay wow, ang ganda ng damit mo, ang ganda ng shoes mo. Tapos mga lalaki or mga babae, ay I like your hair. Parang i-ano mo siya lagi yung kung ano man ang nasa katawan niya. And then one thing also mga kadadalab, isa rin ang natutunan ko, ang bata. Pagdating yan ng parents, hawak-hawak yan, di hawak-hawak sila ng kamay. Ibigay mo yung malapit talaga sa'yo ang bata, magiging malapit sa'yo. Aabutin mo talaga dapat ang kamay niya. Hi, tapos ibigay mo ganun, iabot mo yung kamay mo para hawakan niya. So pag ibinigay mo ang kamay mo at inabot niya, ibig sabihin nakuha mo yung trust niya. Ako na-experience ganyan mga kadadalabs. Kaya yung bata na yun, na tinatawag na nila, oy, yung anak mo or yung apo mo, ganun. Kasi tuwing darating, ayaw yan pumasok. Mag-street yan sila sa pintuan. Ayaw nila pumasok. Tapos hawak-hawak nila ang kamay ng tatay nila. Yun si Rashid. Maliit siya. Tapos tuwing pagdating niya, inabot ko yung kamay ko. Ganun. Ay, tapos every time, tapos naka-smile ka. Yung parang hindi siya matakot sa iyo. So iabot mo yung kamay niya. Inabot ko yung kamay niya. Tapos hinawakan yung kamay ko. So every time darating siya ganun. Pag darating siya, ako yan ang hahanapin ng tatay niya. So pagdating niya, maski yung guro ko sabihin sa si Dada, nandun na yung yung anak mo sa lubong niya. Kahit minsan ng mga bata, mga kadadalabs, kahit yung guro mo ayaw nila yan pumunta. Pero pag ikaw ang pupunta, kukunin mo. Iabot mo. Minsan, first time ko, inabot ko ang kamay ko. Akala ng tatay niya, nakipag-shake ako sa kanya. Ginanon yung tatay niya. Yung anak niya, inawakan, parang napahiya naman ako. So, yung anak niya, yung umawak sa kanya. And then, sumama na siya sa akin sa loob. Tapos, habang kinukuha mo siya, ipipraise mo siya lagi. Ay, wow, I like your bag. Like that. Ganun. Lahat na lang ang anuhin mo sa kanya. Hanggang sa, yung huwag mo siyang tigilan kausapin. Yun. Kasi ang bata kasi, lalo na sa preschool, madali sila maboring. So, pag kinakausap mo sila lagi, yun. At ang weakness ng mga bata, gustong-gusto nila yan magkwento. Kaya minsan, mga kadadalabs, yung mga private life nila sa bahay, nalalaman namin. So, yun, ganun. Alam mo na ba yung mga bata? Yan.
So, hanggang dito na lang muna mga kadadalabs ang kwento ko sa mga preschool, sa mga maliliit na bata, kung paano natin makuha ang confidence at trust ng bata para sa as a teaching assistant. So hanggang dito na lang mga kadadalabs, maraming salamat. Sana ay nagustuhan niyo ang ating short video at may natutunan kayo sa ating kwento. So, hanggang maraming salamat. Don't forget, at saka huwag po natin, doon sa mga bago pa lang nakapanood sa akin, sa video na to, don't forget to subscribe, like, and share po. So, hanggang dito na lang. Kung may mga comment kayo or katanungan, just comment down below mga kadadalabs. At kukwento ko sa inyo lahat, mula umpisa hanggang sa kayo ay mag-retire. At lahat ng bagay na kailangan nyong malaman at tips as being a teaching assistant sa abroad, subaybayan na niyo po ang video natin. Hanggang dito na lamang. Bye!